Nagdalawang isip na ba si Maria? Nang hina na ba ang kanyang loob? Tatalikuran na lang ba niya ang ginawang pambabastos sa kanya? Makawala pa kaya at makamambiktima pa kaya itong si Text Boy Lover Boy? Sa plano ng otoridad na paghuli sa heartbreaker textmate ni Maria, biglang umalis ang biktima sa napagkasunduang lugar. Sinundan namin si Maria. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada ng matanaw ng aming kamera. Natantan namin ang motor na lumapit sa kanya. Nang masipat naming naghahawak kamay na sila, sumali na ang operatiba sa sweetness nila. Huli ka! Siya po ba yun? Siya po ba yun? Siya na po ba yun? Naglata pa rin ang biktima. Hindi pala siya nagbago ng isip kanina. Nagpalit lang daw ng tapuan ang textmate niya. Ano? Sinilintay mo! Sinilintay mo! Ay, ito Manila. At ang arestadong lover boy sa presinto na magpapaliwanag. Lagot! Pagdating sa tanggapan ng NBI, kinumpirma ni Mariana ang naarestong lalaki ang kumuha ng kanyang mga telepono at siya rin daw ang nanghihingi sa kanya ng 10,000 piso kapalit nito. Dapat lang yan sa'yo sa lahat ng murang tinanggap ko sa'yo. Pinagmumura mo ako sa text ha. Ano na kung nag-edit ko wala kami ng cellphone sa akin? Textmate po yun. Gabi, nung araw na yun lang. Nung araw na yun lang. Nang inspeksyonin ng operatiba ang gamit ng sospek, napagalamang Ladislao Vergara Jr. ang tunay niyang pangalan. Sangdamakmak na resibo ng iba't ibang uri ng telepono ang nakita sa gamit niya. Binili mo yun. Nagbenta kasi ako ng cellphone. Kahit tingnan nyo, original na resibo yun. Akong bumili, nakapangalan sa akin. Binili ko, official resibo yun. Ang dalawang camera phone na di umano'y kinuha niya sa biktima ay hindi makita. Sa halip ay ibibigay niyang kapalit ay isang lumang telepono, walang keypad, walang SIM at baterya. Pambihira, iba ka! Ilang resibo rin ng naisan lang cellphone ang nakita. Yun nga lang, wala na isa sa mga ito ang uri ng cellphone na hinahanap ni Maria. Hindi, sa kunwari lang yun. May video tayo, kaula. Kumbaga, bina-blackmail mo siya. Sabi ko lang may video, tapos siya na mag-offer. Di ko na nga tinetext. Siya na lang nag-test nga sa akin kanina eh. May ebidensya naman ako nakalagay ng mga sa text niya sa akin na susoli niya sa akin yung L6i, so that means nasa kanya yung L6i. Yung may iwan sa kanya, ibig sabihin na sa kanya rin. Diba, pinadadala nga niya yung charger sa akin, para kanya na lang daw po. Ang siste, ang teleponong gamit ng suspect, aba, may revelasyon. Una, hindi lang si Maria ang textmate niya. Lover boy ka pala. Talagay mo yan, nagbibinata ka pa. Ito ay pumapasok sa penal provision natin, sa ating penal provision na robbery with intimidation, sa extortion yan. At yan ay may karampatang parusa na presyon koreksyonal, may higit 6 na taon hanggang 12 taon yan. May video kayong dalawa? Ikalawang revelasyon, ang Ladislao Vergara na ito, hindi na pala bagito sa ganitong gawain. Sa pagsasiliksik ng investigador, nahuli na pala si Vergara noong taong 2006 dahil sa pambibiktima sa dating textmate. Hiningi ang dalawang singsing nito na papalitan daw niya at hinirap din ang telepono. Napaka-elusive niya. Imagine na halos 1 hour pa yung naghintay doon. And it only patients that got paid up. At yung kanyang scheme para huwag siyang mahuli, ay pilit niyang pinalalabas yung tao sa original place of meeting. Kung sa walang tao na pinapunta, at doon, kung meron susunod na ibang tao, malalaman agad na kung may kasama yung alpha natin. So, marunong siya, ay professional siya sa kanyang trabaho. Sa kasamang palad, hindi nag-iisa ang mga katulad ni Vergara.
At may mas malala pang nabibiktima. Nung nakaraang taon, nakababahala ang naipalabas sa balita. Isang 14 na taong gulang na dalagita ang pinagsamantalahan ng textmate niya. Itago natin ang biktima sa pangalang Cecil. Timbog noon ng otoridad ang lalaking humalay sa kanya. Nasa korte rin pati ang mga ebidensya laban sa suspect na si Marvin Egalan Emolaga. Lumipas ang isang taon, ang suspect ay nagtago na sa mga alagad ng batas. Nang balikan namin ang biktima, ina niya ang humarap sa amin. Hindi na raw kayang pag-usapan pa ng dalagita ang nangyari dahil sa matinding trauma. Sabi niyo, pag uupo na siya sa korte, na inaalala ko kasi hindi ko nasabihin yun eh. Na baka mahuli nga yung suspect. Siya naman ang mabaliw. O ako. Doon yung nirelease ng nirelease. Yung naguguluhan siya, gusto niyang mamatay. Pwede niyang gawin. Diba? Ang mga ganitong karanasan, tulad ng iba, nagsisimula lang sa pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng telepono. Yun nga lang, minsan nagmimintis din si Cupido. At sa mga nagpapanggap na romantiko para lang manloko, ibang klaseng pana ang tatama sa inyo.